the President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Ano po tayo inaabangan, sir, na sana na-mention po ni Pangulo na, well, yung economy, pero okay naman. Maganda naman yung mga sinabi niya. I think makakatulong yun sa ekonomiya. Sa BBL, hindi malinaw yung pagtulak ng basic funds sa Morolong. Nabanggit lang Pacquiao, no? Yung tinatawag nilang independent foreign policy, parang lumalabas na hindi naman independent foreign policy, kundi anti-US foreign policy and pro-China. No? Hindi nga nabanggit yung Cordillera Autonomy na isang bilang Cordillera, yun yung isa sa mga tinutulak natin. So on that, on those issues, medyo nangihinayan ako. But yun nga, tulad ng sabi ko, okay ako dun sa national land use, nabanggit yung sa TRO sa RH, dapat naman talaga tanggalin na yan. Itong mining na isang sakuna talaga, no, destructive mining, kailangan baguhin ng batas. So yun nga, meron akong gusto, meron din akong hindi. Yun ang sinasangiunan. Well, malaking problema natin dun sa pangunahing punto ni Pangulong Duterte na ang lahat ng problemang panlipunan natin ay maugat sa droga. No? At ang tamang approach sa mga problemang ito ay yung kamay na bakal. No? Kaya walang kwenta ang human rights, ang due process. So, mali talaga at dapat tunggalin yung ganung pananaw. Ang kahirapan, ang kawalan ng trabaho, ang kawalan ng education, social services, justice and so on, hindi mo maugat sa droga yan. No? In fact, ang nagpapahirap sa mamamayan ay yung mga patakaran na pinatutupad mismo ng Duterte administration. Number one example niyan, yung tax reform package na iniuutos na ni Pangulong Duterte na ipasa. Ano ibig sabihin nitong tax reform package na to? Mga pabigat na buwis, bagong buwis na pipigain lalo ang maralita. No? 6 na pisong dagdag kada litro sa diesel, LPG, kerosene, pati mga soft drink, 10 piso kada litro, yung mga dating walang bat, papatawan ng bat, yan ang nagpapahirap. Walang kinalaman ng droga rito. So, huwag tayo magpalito. Alamin natin kung ano yung dapat nating labanan. In this case, ito yung mga patakaran at programa ng Duterte administration na pumapabor sa mayaman at sa mga foreign investors at pinipiga yung maralita. He mentioned that it's the human rights advocates who are trivializing human rights. But the truth is, he is the one trivializing human rights because he believes that a criminal, for example, has no humanity. And also he says that the human rights advocates are enemies of the state. We are not enemies of the state. We are just telling the administration that under international agreement and our constitution, the state has the obligation to protect, promote, and fulfill human rights. The President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte.